Number 2, paano ka babangon sa pagkahulog mo sa isang kasalanan? Repent. Bagaman importante na aminin natin ang ating kasalanan sa Diyos, ay importante din ang ating pagsisisi. Ang repentance o pagsisisi o metanoia sa salitang Griego ay pagbabago ng isip na nagreresulta sa pagbabago ng puso at nagreresulta ng pagbabago din ng behavior. Ang repentance ay pagdidesisyon sa isip na nagbubunga ng kaakibat na aksyon. Walang taong seryosong nagsisi pero sinasadya niya pa rin gawin ng isang kasalanan. Ang taong iyon ay hindi totoong nagsisisi. Yes, maaari tayong madapa ulit pero ang totoong nagsisisi ay babangon at itutuloy ang pagbabago. Kaya kaibigan, ito ang problema. Kapag ginajustify mo o pinapangatwiranan mo ang iyong kasalanan at hindi mo ito tinutuwid, ay patuloy ka mababaon dyan sa kasalanan na yan at patuloy ka mabibigo. Kailangan natin magdesisyon na sa tulong ng Diyos ay baguhin natin ang ating pag-iisip at aksyon. Ang repentance ay nangangailangan ng honesty. Kikilalanin mo na mali ang ginagawa mo at handa kang gawan ito ng hakbang upang magbago. Haharapin mo ang anumang consequence para lamang ikaw ay magbago. Gaya nung nagnakaw ng copper nails, haharapin niya ang consequence na maaari siyang matanggal sa trabaho. Basta magawa niya lang ang tama. Hanggat hindi ka nagre-repent at hinaharap ang iyong kasalanan at hanggat hindi mo ginagawa ng paraan, ay hindi ka makakawala sa iyong failure. Ang repentance ay hindi isang bagay na ginawa mo ng minsanan. Tapos boom, yun na yun, nagrepent ka na o nagsisi. No, ang pagsisisi ay panghabang buhay na proseso ng tuloy-tuloy na pagbabago ng isip. At ang pagbabagong ito ng isip ay nagbubunga ng pagbabago ng gawain. Ang pagsisisi o pagbabago ng isip ay nangyayari sa tulong ng banal na spirito habang ikaw ay nagbababad sa presensya ng Diyos at sa kanyang salita. Ang banal na spirito ang nagpapahayag ng mga katotohanan sa salita ng Diyos at nagbabago ng iyong puso. Unti-unti ay mapupuno ang iyong isip ng katotohanan hanggang sa ma-develop sa iyo ang pagkamuhi sa kasalanan. So ano-ano ba ang praktikal na paraan para mabago yung ating pag-iisip? Basahin mo at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos araw-araw. Pakinggan mong mabuti ang sinasabi niya sa iyo mula sa kanyang salita. Sumamba ka tuwing linggo at buong kasabikan mong isa-puso ang salita niya mula sa worship services at magkaroon ka ng passion na i-apply sa buhay ang narinig. Mag-join ka din sa discipleship group dahil marami kang matututunan dito patungkol sa Diyos kasama ng ibang mananampalataya. Makinig ka sa What G Messages sa YouTube at Facebook, pagbasa ka ng mga Christian books at marami pang ibang paraan. Ang point ay seryosohin mo ang pagpapakain sa isip mo ng salita ng Diyos upang magkaroon ito ng pagbabago. Pakinggan natin ang isang testimony ng pagbabago. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Baby Ann Harapa, nakatira sa Paite, Laguna. Bata pa lamang po ako ay nasayaw na ako kay Lord. Ako po ay isang tambourine dancer at matagal na panahon na ito po yung ministry ko sa church. At naging Sunday school teacher din po ako ng mga bata. Akala ko okay na. Akala ko matatag na ako bilang isang Christian dahil nasa ministry ako. Palipas ng panahon, maraming pagsubok, problema ang dumating sa buhay ko. Taong 2010, nagpakasal kami ni June. Hindi naging maganda ang simula ng pagsasama namin bilang mag-asawa. At taong 2016 ay nagsimula ako magtrabaho sa labas as massage therapist. At ito din yung panahon na lumayo ang loob ko sa aking asawa. At ganun din ang relasyon ko sa Diyos. Kalaunan, natuluyan ang paglayo ko sa Diyos. Dahil sa mga bagay na ginagawa ko na wala sa kalooban niya. Nagkaroon ako ng karelasyon ng mga panahon na yon, pero umuwi pa rin ako kay June dahil sa aking mga anak. Tumagal ang relasyon namin ng 2 taon. At kahit anong yaya ni June sa akin sa church, ay hindi ako nagre-response. Bagkos, puro masasakit na salita pa ang natatanggap niya sa akin. Hanggang sa nabuntis ako na naging karelasyon ko. Nasabi ko noon sa Diyos, bakit? Nagtanong ako kung bakit. Bakit bata yung binigay niya sa akin? Dahil sa isip ko, sa mga nagawa ko, mas deserve ko kung sakit yung binigay niya sa akin. Pero bakit bata? Yun ang paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos. To make the long story short, nakapanganak ako
At tumagal na 4 na taon bago ko pa ito naamin sa asawa ko at sa kanyang pamilya. Kung di ako nagka-COVID, ay di ko pa maiisip na umamin dahil na din sa takot na mamatay ako, nadala ko ang lihim na yon hanggang sa hukay. Thanks God dahil natanggap nila ang anak ko. Nagpatuloy ang buhay namin at bumalik ako sa church kasama ang aking pamilya. 2022, na-stroke ang asawa kong si June. Severe ang pagkaka-stroke niya. At hiniling ko sa Diyos na huwag muna kunin ang asawa ko dahil sa bago pa lang ako nakakabawi sa kanya, bago pa lang ako bumabawi sa kanya sa lahat ng mga nagawa ko. Sobrang laking himala ang ginawa ng Diyos sa buhay ng asawa kong si June. Dahil nung nasa ICU siya at natubuhan na, ay tinaningan na rin siya ng doktor na di na magtatagal ang kanyang buhay. Dahil kita nila nahirap na si June, but dahil sa paghihimalang ginawa ng Diyos sa buhay ng asawa ko, nakarecover po siya. Si Lord ang nag-provide sa amin, sa lahat ng aming kailangan, noong mga panahon na yon na nasa ospital kami, hanggang sa nakalabas kami. At naging mabilis ang recovery ng katawan ni June. Pero may isang pangyayari uli sa buhay ko. Nagkamali at bumagsak uli ako sa kaparehong kasalanan. At dito na ako nawala ng pag-asa sa sarili ko. At inisip ko na lang na kamatayan na lang ang tanging pag-asa ko para makawala sa kasalanan kong yun. Inisip ko na rin magpatiwakal dahil nasabi ko din sa Diyos noon na di ko naman deserve ang langit at mas deserve ko na ang impyerno. Dahil nga sa mga kasalanang nagawa ko. Sa pangalawang pagkakataon, nagloko ako sa aking asawa. Nakita ko at nasaksihan ko ang himala ng Diyos sa buhay namin, pero nangyari pa rin yun sa akin. Minsan, nakita ko ang asawa ko nanonood sa YouTube, preaching ni Kuya Mike. Hanggang sa nagkaroon ako ng interes sa mga video niya. At sa sitwasyon namin ni June, kinailangan namin ng counseling. At si Pastor June Collis ang nakausap namin for counseling. At nag-join na din ako sa D-Group. At kalaunan, nag-join na rin ang asawa ko sa D-Group dito sa Wochi. Malaking tulong sa aming spiritual life ang D-Group namin at nagpapasalamat ako kay Lord sa buhay ng mga taong pinadala niya sa amin. Lalo na sa akin para magpatuloy kay Lord. At ngayon po ay nag-join na din po kaming mag-asawa sa Biblical Foundation dito sa Wochi. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord dahil ang akala kong wala ng pag-asa ay meron pala sa tulong ni Lord. At kasama na din po ng mga taong ibinigay ni Lord sa amin upang makapagpatuloy sa kalooban ni Lord at lumakad na naaayon sa kalooban ni Lord. At hanggang dito na lang po. Sa Diyos po ang kapurihan, karangalan. Amen. Salamat sa iyong patutuo, Ashley Ann. Ang pagsisisi ay hindi kailanman magiging late. Palaging may puwang ang Diyos sa ating pagsisisi at kung totoo ito sa puso natin, ay tutulungan tayo ng Diyos na magbago. Kaibigan, tandaan natin ito. Ang pagsisisi ay pagtalikod mo sa maling gawain at pagharap mo naman sa Diyos. Halimbawa, narito ang Diyos sa kaliwa at narito ang kasalanan sa kanan. Hindi ka pwedeng nakaharap sa dalawa ng sabay. Nakaharap ka sa kasalanan at nakaharap ka din sa Diyos. Tandaan mo ito, kaibigan. Once na humarap ka sa kasalanan, yung likod mo nasa Diyos. Palayo ka ng palayo sa Kanya. Kapag naman humarap ka sa Diyos, ay yung likod mo naman ang nasa kasalanan. Ang ibig sabihin, tatalikdan mo na ito. Habang palapit ka ng palapit sa Diyos, ay palayo ka ng palayo sa kasalanan. Ang repentance ay pagtalikod mo sa kasalanan at pagharap sa Diyos na magugugol ka na ng iyong time, talent at treasure sa pagkilala at paglilingkod mo sa Kanya. Mali ang kaisipan na pwede mong tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, pero wala kang ibabawas o wala kang tatanggalin. Sabi ni Patrick Morley na mali ang paniniwala that we can add Christ to our lives but not subtract sin. It is a change in belief without a change in behavior. It is revival without reformation, without repentance.